Sunday, November 12, 2023, 2:34 a.m. Didman's Vlog 2023, episode 88, the Ten Commandment movie. Kaya nag-post ka sa akin na anak nitong itong Ten Commandment poster, then sabi mo, bakit kahit Hollywood ito sobrang sikat? Kahit hindi Christian, mga nanonood. Actually, mga Christian ang nanonood yan eh. Baka hindi ito pinapansin ng mga ibang religion tulad ng Islam. Or siguro. Hindi rin ako sure. Okay, bakit siya masyadong sikat? Dahil na rin sa sa record ni Cecil B. DeMille, isa siyang magaling na director, no? Producer. Pelikula. So, ang style niya kasi, religious theme yung sa kanya. So, meron siyang Ten Commandments noong 1925 yata. Then, sinundan ng Cleopatra. Hindi ko na alam. Hindi ko na i-research. Saka ito nga. Sign of the Cross yata. Sign of the Cross, napanood ko rin yun. Actually, magaganda yung basta Cecil B. DeMille. Ngayon, masyado nang naging palasak na yung paggamit ng mga AI, sa mga CGI. Pero nung time nila, walang CGI. Ngayon, meron sa YouTube na nakita ako. Small portion lang. Kasi actually, tinitinda nila itong Ten Commandments yung kung gusto mong bilhin, buy or rent. Hindi nakalagay kung magkano. Pwede mong bilhin at panoorin. Meron ka namang YouTube channel, so pwede mo itong bilhin. Ipi-play ko yung isang portion para hindi ako ma-copyright attack. Ito si Charlton Heston. Naka-disguise siya. Siya yung Moses. We've been dancing it for 400 years. We've been dancing it for 400 years. So, yung premise kasi ng movie na to na 400 years silang slave sa US. Sa Egypt. Ko na lang. Edit ko na lang yung part na yun. Kung hindi ko na edit, sensya na. US made naman tong movie. So, yan yung nila, yung viewpoint nung sumulat nito. So, maraming complaints. Sabi nila, ang daming error tong movie na to. Hindi naman yan siya nagpe-present ng religious truth. Ang pinapakita niya lang is religious entertainment, no? So, ini-embellish niya yung movie. Gumamit siya ng tinatawag na creative freedom ba yun? O artist, parang prerogative ng mga artist na pagandahin yung kanilang istorya. So, yan yung 400 years. Although madaling i-research tulad ngayon, meron ng internet, which I did not believe nga. Madaling mag-research. So, ang question is, pagka meron mga ganitong mga religious theme na mga movie, do we have the right or conviction to correct it? Sa akin lang this is my personal opinion, entertainment purpose yan, made from Hollywood, wala ka na magagawa doon. Kasi kahit na anong klaseng protesta ang gawin mo dyan, ngingitian ka lang ng Board of Censors ng US, It's just a movie, bakit ka magwawala? No? So, ganun din tayo. Hindi natin gustong ipakita na napakausay natin sa Biblia, kaya kaya nating ipakita yung mga mistake. Hindi ganun. Kundi sa ganito, may mga bagay na pwede tayong ma-distract, may mga bagay na pwede tayong ma-flip. So, pagdating sa ganito, ito yung movie na to is distraction. Madidistract ka dun sa truth. And at the same time, pagka uubusin mo yung panahon mo para i-correct yung mistake nito,
it will not amount to anything kasi mismo mga Christian, after ma-correct nila ito, after masabi nila yung mga mistake nung movie na to, then tapos na, wala na. Hindi rin natin alam kung merong nanood o merong nag-comment. Pero ito, marami nag-comment dito eh. May mga comment dito sa movie na to. So, hindi na rin natin titinan kasi baka ma-distract tayo nung movie. So, yung sa question na 400 years slavery, ano yan? Sinagot na ng marami mga biblical scholars. Kaya lang, hindi tayo private dun sa nila, sa mga report nila kasi common common Christian lang tayo, hindi tayo aral sa Bible school, hindi tayo nagkuha ng masteral sa ganitong klaseng studies. Umaasa lang tayo doon sa sa nginataan nila, so ginunguya din natin. So tinitingnan natin yan. But actually madali lang talaga siyang i-prove kung gusto natin, tulad ng ginawa ko. Meron akong research. Left na ba yun? Left. Scan study notes. Page 1, 2, 3, 20, 40, 116. Ay, ano to ba? Ibang klase. 117, tapos start also 1, 19, 21. 21 ba yun? 22. Teka, close ko muna ito. Kasi 22. Okay, sa archaeology, nag-arrive ang Israel sa Egypt. Ito nung second in command na si Joseph, nung 1665 BC. Okay? Ang Exodus ay nangyari noong 1450 BC. So, pagka inalis mo na yan, 215 years yung 215 years na nag-stay ang Israel sa Egypt. And on that 215 years, hindi rin yan yung year na slave sila kasi pagpasok nila nung buhay pa si Joseph niyan, hindi sila slave. Kailan lang sila naging slave? Mga many years after na namatay si Joseph. Nung magkaroon ng panibagong pero na hindi kumikilala sa mga Hebrew. So yun lang, doon lang ang time na naging slave sila. So yung sa movie, yung gumagawa ng bricks, yung sa mud, tinatapak-tapakan yung mud, tapos lalagyan ng straw, tapos gagawa sila ng brick. Hindi sila 400 years na slave sa 400 years na slave sa Egypt. Although yung pagdating sa Bible, binigyan ng Panginoon ang Amalek ng 400 years yata, 300. Para magbago baguhin nila yung kanilang pagpatay sa sarili nilang mga anak dahil ino-offer nila sa false god. So, binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon at nangusap ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng Israel, pero hindi rin sila nagbago. Kaya, paglabas ng Israel, then, bumaba yung judgment, yung judgment ng Diyos dun sa mga Amaleks. Although hindi rin kinumpleto ng Israel kasi yun nga, di ba? Hindi sila faithful sa unang command. So up to now, magulo pa rin sa Israel. Aside from that, si Josephus Flavius, page 22. Saan ba yan? 22, page 20 yata yan. Plus. Si Josephus Flavius na historian, Jewish historian, sabi niya, they left Egypt 400
They left Egypt, dot. So, merong tinanggal dyan na mga words. 430 years after our father Abraham came into Canaan. So, hindi 400 years ang unang banggit niya, kundi 430 years. So, nung time na umalis na sila sa Egypt, pag alis sila sa Egypt, 430 years ang nakaraan nung unang dumating si Abraham sa Canaan, nung nireceive niya yung pangako tungkol sa seed. No? And then, ang sabi ni Josephus Flavius, but 215 years only after Jacob removed into Egypt. Joseph ako ng Joseph. Jacob is Israel, no? 215 years only after Jacob or Israel removed into Egypt, nung umalis na sa Egypt. So, merong 430 years, pero yung 430 years na yun ay hindi hindi sa Egypt. Okay? Ang problema kasi dyan ito. Yung King James, yung Bible natin ngayon, yan, NKJV, NIV, NASB, blah, blah, blah. Kumuha sila dito sa Hebrew Masoretic Text o kaya Leningrad Codex na published noong 108 AD. Okay? So, yan ang pinagmulan. Pero si Josephus Flavius, yung sumulat ito, binabase niya yung kanyang data dito sa older copy ng Hebrew Bible. Ito yung ginagamit niya. Mga Jew kasi sila, no? So, meron silang Hebrew Bible. Yan ang ginagamit nila ni Josephus Flavius. So, marunong siya mag-compute. Sabi niya, 215 years lang sila doon. And then, yung Greek Septuagint, yung lagi kong pinupuntahan, no? Kapag may nakikita akong medyo may error yung KJV ko rito, pupunta ako dito sa Septuagint, LXXX. Kumuha din yan dito sa it was 250 BC nung nung print, yung copyright, yung kanyang printing date, copyright date. Kumukuha din siya dun sa 400 BC old na Hebrew. Ito hindi to pardon the expression, hindi to na baboy, hindi na doktor. Kasi dito sa Masoretic Text, Leningrad Codex, yung pinagpumpisa ng mga to, doctored siya. Ang kagandahan nga lang, sabi ko nga, kahit doctored siya, at least yung KJV, sinasabi niya na kung ano yung mga na-doktor, And then, yung mga error sa KJV na hindi alam ng KJV na error, makikita natin pag kinompare natin sa Septuagint. Ganon din yung Samaritan Pentateuch, 100 BC. Okay, tingnan natin yung saan nag-umpisa yung gulo. Meron kasing text sa Exodus 12:40. Sabi dito, now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. So, kinopya ko lang ito, yung nandito sa, pati mga references na to, tinan ko nga, i-double check natin. Exodus, bakit ayaw mag-function ito? Exodus 12, numbers yan. Exodus 12:40. Exodus 12:40. Yeah. So, yun yung verse, no? Now, the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. Remember, King James ito. Ito yung may error. Ngayon, nasaan yung error? Tingnan natin sa Septuagint. Verse 10. Verse 40. Copy, selection. Saan tayo?
Hebrew, hindi. Septuagint yun Greek. So, pag binasa natin to, sabi rito Ide katoikisis tonion Israel in katokisan engi Egypto kay engi Kanan. Nakita niyo to? Yan ang binabasa ko hindi ito. Yung Ehipto at saka yung Kanan. So, yung ano rito, yung 400, yung Tetracosia triaconta. Kala mo marunong talaga to. Binasa ko lang to. Tetracosia triaconta equivalent sa 430 years. Kasama dyan yung Kanaan. Pero doon sa King James, tinanggal yung Kanaan, drinap. So, simpleng pagdoktor sa paggupit dun sa verse, na bago na yung meaning. Kaya very dangerous pagka hindi natin alam yun. So, tatanggapin natin yung 430 years. So, sabihin natin, kita mo na, mali yung matanda. Sabi niya, 400 years. Samantalang sabi ng Bible is 430 years pala. Ow. Ow. Okay. So, ito yung reference na ito. Nilagay ko rin pala, Septuagint, nakita na natin yun na yung Egypt dito, ay meron siyang Egypt and Canaan. Okay? Exodus 7:7, Moses was 80 years old nung umalis siya sa Egypt. So, ito si Moses, 80 years old siya nung umalis sa Egypt. Kasi divided ang life niya sa 340. First 40 na second in command siya sa Egypt. Probable na maging Pharaoh. And then 40 years siya sa training ng Panginoon. And then 40 years siya sa ilang kasama ng mga Israel. Okay, so 80 years old siya at that time. Si Amram naman na tatay niya ay nabuhay ng 130. Ito kasi ganito yan. Ang grandfather, so 80 years old ang total lifespan ni Moses ay 80 years. Yung tatay niya is 137 years at ang lola niya is 133 years. So yung pinagkunan ko nung study nito, pinagdugtong-dugtong niya yung kasi si Kohat, inassume niya na 0, pinanganak siya dun sa nung umalis o nung dumating sa Egypt. So 0, pag tinotal mo yan, ay aabot ka ng 350 years sa Egypt, maximum. So, nawawala yung yung 400, ilan ang nawawala doon? Kaya lang, in reality, hindi tayo sure kung kailan pinanganak kung kailan talaga siya nag-start, So, taken into consideration, kung 350 years ang total Egypt maximum, si Moses pinanganak somewhere here, and then si Amram pinanganak somewhere here. So, less than 350 years talaga yung 350 years yung makikita natin na span na nasa Egypt sila. Pero ang sabi na Exodus is 430 years. And then sa Galatians 3:16-17, ang promise ay binigay nung year 0. Okay? Kasi sa verse 17, and this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of non-effect. So, year 0, binigay kay Abraham na receive niya yung promise. And then, pag-alis ng Israel sa Egypt, binigay naman yung 10 Commandments. Okay, so, itong yung sinasabi ni Paul sa Galatians 17, and this I say that
the covenant that was confirmed before God in Christ, the law, which was 402 years, cannot disannul that it should make the promise of non-effect. So, yung law does not disannul yung yung promise kay Abraham, no? Yung promise, covenant kay Abraham. So, tingnan natin ito yung 430 years from receiving, sabi ng Galatians, no? Galatians, 430 years. In total yan. Moses received the law, Abraham received. So, pumasok si Abraham sa year 0 para doon sa 430, no? Sa Canaan, entered Canaan, then pinanganak si Isaac, pinanganak si Jacob. Then a few years later, 25 years nung pinanganak si Isaac, and then 60 years si Isaac nung pinanganak si Jacob, and then 130 years si Jacob nung pumasok sila sa Egypt, and then from 215 years nung lumabas sila sa Egypt. So nagtali ito sa sinabi ni pangalan to, sinabi na yung archaeological findings, okay? At yung sa sinabi rin ni Josephus Flavius, kasi nga ang Bible na ginagamit nila ay hindi yung Masoretic text, kundi yung older copy ng Hebrew Bible na pinagbasihan ng Greek Septuagint. Okay? Ngayon, sa Galatians 3:6, sinabi yung blah blah blah. Anong page tayo ito? 20... Hindi. Page 20, 19, 20, 22. Punta tayo sa page 21. Page 21. Okay, Genesis 15:13. Did not say the Israelites will be enslaved in Egypt 400 years. Genesis 15:13. Tingnan natin. Balik tayo sa KJV. Anong Genesis yan? Genesis 15:13. And he said unto Abram, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that the land not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. So 400 years ang affliction, hindi 430 years. At hindi rin 215 years. So, di tumama ngayon tama na ngayon siyang matanda. Sabi niya, 400 years. Kaya lang, yung nga lang, 400 years na silang afflicted, hindi naman sila slave hindi naman sila slave ng Egypt nung first year ng 400 years. So, hindi sinabi ng verse na to na magiging slave sila sa Egypt, kundi sinabi doon, magiging i-afflict sila, may affliction sila doon sa lupa na hindi kanila. Doon ngayon pumasok yung nakita natin sa Septuagint na Egypt and Canaan. Kasi si Abraham ay pumasok ng Canaan. So pagpasok niya ng Canaan, 25 years pinanganak si Isaac, and then after 5 years nung ma-win na siya, in-start na siyang i-afflict. In-start na siyang i-afflict ni kanyang kuya. Oops, hindi yan. Yan. In-afflict na siya ng kuya Ismael niya. So, 25 years plus 5 years is total 30 years. So, pag tinanggal mo yan sa 430 years, yung 400 years na lang siyang afflicted yung Israel sa lupa ng mga stranger dun sa kanyang lupa. So, mistreated siya dito sa Canaan,
mistreated din siya dito sa Egypt. And then, na-enslave pa siya sa Egypt. So, 215 years yung ano rito. Kasi di ba si kahit na second in command si Joseph, ang alam pa rin ng mga tao doon, siya, boss siya. Pero yung mga kapatid niya, hindi nila boss. Okay, so 400 years, Abraham's seed was enslaved and mistreated in the land, not their own. Okay. The main thing that causes people to misinterpret the prophecy in Genesis is that Hebrew Masoretic text dropped the page and Canaan. O, tinanggal to. Inalis to. Ang Masoretic. Out the context ng Exodus 12:40. Kaysa malinaw na, no? Dahil sa ginupit. Kaya lang sila doon? 215 years. 215 years lang sila sa sa Egypt, and ito 215 years lang sila rito, and then yung sa 215 years na yan, hindi sila slave ng 215 years total, kundi less than yung lifespan ni nung yung years after Joseph's death. Okay, anong page tayo? 21, so lipat tayo sa 19, 20, 22. Ayan. Maski yung archaeological evidence does not support. Okay, so yan na. Kita na natin na madaling explain. Ay, ito pala yun. Abraham received the promise dito, then 215 years siya sa Canaan. Tapos pinanganak. Okay, ito naman 215 years siya sa Canaan, then si Joseph pinanganak plus 39 years. So 71 years. Then namatay si Joseph. So after mamatay si Joseph, ito inassume ko lang to, no, yung ito yung end, no, yung 80 years. Between these years, yung time ng 71 years at saka yung 80 years, merong gap na 64 years. So assume na yung kalahati niyan 32 years na dito na enslave yung kunwari na-slave yung yung Israel. So after Joseph died, give or take mga 32 years, naging slave yung So assuming Israel became slave 32 years after Joseph died, and 32 years before Moses was born, hindi after, before naka-maximum kasi, no? Moses was born, ito yan. Okay. So, yun ang slavery nila. So sa lumalabas ngayon na from 215 years, ito yung explanation natin, no? Egypt lang tinanggal yung Canaan, pero pagdating dito sa Old Hebrew copy, Egypt and Canaan. 8 years minimum, probable plus 32 years. Siguro mga 144 years silang 144 years maximum as slave, or less than 144. So hindi sila slave ng 40 years. Joseph entered Pharaoh's service. 7 years abundance, 7 years famine. Then all of Israel arrived somewhere here. 37 years old siya. So plus 2 years, 39 years. So 39 years si Joseph nung pumasok nung dumating Israel dito. Okay, Genesis
KJV version ng 15:13, and he said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. So, malinaw na sa atin. Yung 400 years affliction, kasama rito yung years na in-afflict si Isaac, sa Canaan ni Isaac, ni Ishmael, no? So, yan yun. So, hanggang dyan lang siguro, nasagot na yung nasagot na yung tungkol dito sa Ten Commandments. Maganda talaga yan. May mga error, pero yung error na yun, wala tayong magagawa dahil artistic license yung ginamit nila. Creative license pala. Creative license o artist freedom. Kung kasi lisensya, binigyan nila yung lisensya ang sarili na baloktutin yung life ni yung Exodus, para mag-gain ng maraming viewers at magbayad ng correct amount dun sa movie. So, yan lang just informative lang So, ngayon kung gusto nating spiritualize ito, makikita natin ngayon yung problema sa Christendom na makikita natin, na nakakalusot yung mga bagay na to kasi nga specialized learning ang kailangan mo para malaman mo ito Ngayon ang tanong kasi ganito, okay, nalaman mo ngayon tama ito, na mali siya at nakita mo yung tama. Ano ngayon? So kung tumigil ka doon sa pinakita mo lang na mali, okay, makaka-receive ka ng palakpak sa mga tao. Wow, ang galing niyang mag-explain. Oh, ang galing niyang mag-research. Pero ang purpose natin is ganito, hindi tayo tumitigil doon sa pagko-correct ng mali, kundi nag-step forward pa tayo. We always go doon sa obedience. So, ngayon kung papasok na tayo doon sa obedience, doon sa 10 commandments, hindi tayo maapektuhan ng movie na to kasi hindi tayo magko-concentrate sa movie, kundi magko-concentrate tayo doon sa Panginoon. Hindi tayo kayang hilahin ng movie na yun. Okay, pwede tayong hilahin, mapapanood natin, pero hindi tayo mapapaniwala na, wow, ang galing, naitaman lang yung mali. Hindi yan. Ang maalam na natin, sige, for entertainment purposes, maganda yung movie. Pero doon sa truthfulness, so, maswerte. Better pa rin tayo kasi nakita natin yung importance ng obedience sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo obedient, hindi tayo magiging aware sa mga gantong klaseng ginagawa ng mga tao ng pagbaluktot sa katotohanan ng Biblia. And then, ang malungkot, maraming naniniwala dito. Mga Christian, yung mga nanood. Yung mga kulang sila sa pagsunod sa Panginoon, madali silang maniwala. So, ganyan na lang. So, ang tawag dito? So, information lang ang purpose ng natin sa umagang ito. So, paalam. Goodbye for now. Bye for now.